Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kapan Cancer. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong March 29 to April 4, 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Ai May. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto niyo na energy niyo lang talaga, ang gusto niyo makuha natin, all the details is in description below. Yan reading tayo ha, kunin mo lang sa'yo at itapon ang hindi naman talaga sa'yo. Maaring, ang galing mo sunod-sunod, maaring vice versa, energy mo, energy ng person mo, energy ng malapit sa puso mo, nangyari or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan nyo iyong isipan, ano man ang gender mo, ano man ang edad mo. Lagi niyong tatandaan na wala sa baraha ang kapalaran ng tao, kayo pa rin na makapagpapabago nito. Gawin yung guide yung mga warning, hindi yung negative warning yun para magkaroon kayo ng idea, awareness, action, change of action, decision, mga pwedeng maiwasan. Pero kung gusto mo talaga ng positive reading lang, sorry, baka ma-disappoint ka sa reading natin. Pero please try to analyze ang reading kasi pwede ito makatulong sa inyo para magkaroon ng positive outcome. Dahil sa nakakarinig kayo ng positive, oo, motivate nga kayo, pero hindi nyo naman alam kung ano yung magiging outcome nun. Pero it's your choices pa rin naman. No, tingnan natin. We have the Virgo, Capricorn, Pisces, Libra, and Aries. Anak! Ay, ang calendar ni Mami doon. Sorry Okay, you have an enemies. You want to structure sa buhay mo. Parang kaso nahandun ka sa point na pwedeng ko-connect ka, hindi ko-connect, or pwedeng nalilito ka dito. Kaya ang nakikita ko sa'yo dito is nai-stagnant. May mga sitwasyon na inumpisahan na hindi natapos till the end. Parang hindi matapos-tapos or hindi natapos hanggang sa huli, or nadun ka sa point na on and off action. Pwedeng nadun sa point na yun, no? And then also, yun nga, tulad ng sabi ko, is merong enemies. Ibig sabihin, may mga enemies ka talaga. O may mga taong galit, may mga taong hindi ka gusto, o ganun ka rin naman, di ba? Or handun yung point of you putting boundaries, no? Pagdating sa kanila, or sila ang may boundaries sa'yo, nandito rin yung point na may mga bagay ka na nagkakaroon ka ng limitation, o nililimitahan mo yung sarili mo, or there's a limiting situation ako na nakikita sa iyo. Kaya nagkakaroon ng mga obstacle or blockage or nahandang yung point of mga pagpapaliban or delay situation. Sa iba dito, pwedeng may mga madidelay, idinidelay. Pwedeng natin sa point or madidelay. Sa iba naman sa inyo is magkakaroon na kayo ng mga multiple choices in life. May matigas ang ulo. Sana hindi kayo. May matigas ang ulo, may magkakaroon ng mga pag-aalinlangan, or handa yung point of magkakanya-kanya. Ganyan. Magkakaroon ng mga separation Magkakanya-kanya or separation, magkakaroon ng distance, didistansya, iiwas, lalayo, separation. Maraming klase separation, sa iba sa inyo. Anak, ano ba yan? And then also, mga mga malalapit sa'yo or malapit to sa'yo. Ganyan. Ang nakita ko dito, andun din yung pagpaparaya. Pwedeng may tao magpaparaya or ikaw ang magpaparaya. Mga ganang sitwasyon. Andito din yung point na may tao na makikipag-partnership or there's a dealing or someone's want to commit. No? Kung sa third party to, may third party. Kung sa mga single dito sa situation, ingat ka na lang. Kasi may blockage. No? Kung sa pera ito, kailangan mo talaga is you need to commit yourself para mas maging okay yung pera mo. Pero ang nakikita ko sa inyo, pagdating sa pera, okay naman siya. Hindi ko naman nakikita yung sayad kasi nandun ka sa point na pwede nagsisave yung ng money kayo or hanggang sa point na pinag-iisipan nyo talaga ng maigi kung ano yung mga pagkakagasto sa inyo. Pero pag nagustuhan mo naman talaga dito kasi we have the heart. And then also, is yun nga, magkakaroon ng mga promises situation, yan. Pwedeng ikaw, magka-promise ka sa sarili mo na tatapusin ko to, gagawin ko to, actionan ko to, or you commit
connected in that situation. Magkakaroon ng mga dealing situation, iba dito sa contract situation na pwedeng malilito ka, o kaya is magkakaroon ng pagbabago ng buhay, a cycle, no? Magkakaroon ng mga cycle situation or ending situation. May magtatapos sa iba sa inyo. Mahilig ba kayo mag-hiking or you thinking about hiking or trails? Tingnan natin ang energy mo. Parang may ano dito. Shifting happen eh. May mangyaring shifting. Baka ngayon yung ending. May shifting happen into your life. Hindi ko alam kung sa work mo siya, sa profession mo siya. Kaya magkakaroon ng mga settling down situation, magiging panatag yung situation, or magiging stable yung situation this time. Siguro magkakaroon talaga ng pagtatapos, no? In some aspect of your life. Energy. Or you need to commit dun sa bagay na yun. Energy is the Lovers. Energy niya. Okay, when it comes sa yung energy, pagdating sa yung, ay baliktad naman to ate. Pagdating sa yung energy is, okay naman ikaw, you try to make it balance any situation into your life, pero mas, ang nakikita ko sa'yo dito, mas pinipili mo yung mag-isa this time. Yeah, mas pinipili mo yung sarili mo, kumbaga mas pinipili mo, siguro, is mas focus ka this time sa sarili mo this time, yung parang nado sa point na yun. Yung energy din ng iba dito is, kung dati hindi nagiging maganda yung sitwasyon, halimbawa may mga sitwasyon na naging malungkot, naging may mga yamot, boring situation. This time, ang nakikita ko sa you're starting fresh in some aspect of your life. Nandun sa point na yun. Parang may mag-uumpisa, may magtatapos, may mag-uumpisa. Tulad ng sabi ko kanina, diba? Sana hindi kayo malungkot, pero hindi ko nakikita ano, siguro lang overthinking or may mga bagay lang kayo na kinakalungkot o ando yung worrying, pwedeng na doon sa point na yun sa iba sa inyo. Pero we have the Lovers kasi is okay kasi is a Lovers. Yun lang daw, may mga time daw na, hindi ko alam kung bakit ka pagod, baka sa trabaho mo, may mga time lang daw na pagod. At handun din yung point o pag-iwas, ano, may mga bagay ka na iiwasan or may tao ka na iiwasan or may mga sitwasyon na iiwasan. Na doon sa point na yun. Tingnan natin ang sa family nyo may taong may sakit. Kapamilya. Parating kay Cancer. Parating kay Cancer. Uy. Ano po yun? Parating sa'yo. Uy, may 3 of Swords pa. Okay. Okay, parating sa'yo. Parating sa'yo? Puyat ka ba? Diba dito siguro puyat kayo, no? Either night shift ka or puyat ka. O kaya na mapagising-gising ka sa gabi. O kaya naman late ka na natutulog o maaga ka nagigising. Medyo alagaan nyo rin yung sarili mo, no? Sa nakita ko dito. Also, ang parating sa inyo is may babae. Actually, dalawa yung babae na nakikita ko. Dalawang babae, isang lalaki. Hindi ko alam kung sino sa buhay mo to. Pero I think yung the King and the Queen of Wands is, ay, may dalawang lalaki pala. Dalawang lalaki, dalawang babae. Hindi ko alam kung mga kapatid mo ba siya, kaibigan, or a person who's connected sa'yo. Kasi handito yung mother figure, no? Ako nakikita. Pwede yung mahado yung point na kakausapin ka nila, or isa doon, ikakausapin ka. Ganun. Pero dito sa sitwasyon mo is,
may tao, pwedeng kaibigan mo rin ito, no, sa nakita ko, yan. If this is kaibigan, may dalawang babae ako nakikita. Tas dalawang lalaki. Baka iiba sa inyo, vice versa. Yun. Baka magkakaroon kayo ng pagkikita-kita o kaya naman isa dito sa mga tao na to ang hihingi ng tulong sa'yo or tutulungan mo. Kasi may pagtulong ako nakikita dito sa sitwasyon. Pwedeng isa sa kanila, sa dalawang lalaki man yan o sa dalawang babae, ang magkakaroon ka ng disappointment dito sa sitwasyon. Or pwedeng magkakaroon ng mga pagkainis, pagkairita, or pwedeng separation kasi ano yung iba. Pwede magkakaroon ng mga separation situation. Sa iba naman is, makakaramdam ka ng mga unexpected pagdating sa kanila. Ganun. May magtatapos daw sa buhay mo. There's an ending, tulad na sabi ko, di ba, may ending situation ka. There's an end of a cycle situation. Nandito rin yung point na may mga aayusin ka raw o may mga pagsasaayos na gagawin. Handing day of transformation at paglipat na gagawin. May paglipat or pagtatapos. It's moving on or may new start. Kumbaga ay may mga darating na sa iba dito bagong pintuan. Magbubukas yung mga bagong pintuan sa iyo. Yun ang nakikita ko sa dito. Kung iba dito, there's an interview. Kung nagpapa-interview kayo, yes, may interview situation. Iba dito, istatahak daw kayo ng bagong journey sa buhay nyo. After 1 month, after 1 day, 1 week, 1 month, ang nakikita ko, there's a victory and success happen into your life. Kasi babalik yung confident mo. Hindi ko alam why. Kasi there's a completion situation din ako na nakikita sa iyo. Sa iba sa inyo, mas more kasi kayo ngayon, isolate. Hindi ko alam kung why. Kung bakit inihiwalay mo yung sarili mo rin sa iba. Tulad ng sabi ko kanina, energy mo, you want to be alone sometimes. Sa nakikita ko sa dito. Meron ka daw, may tao, babae, ito, may malalaman ka daw sa kanya. May sasabihin sa sayo. Yun. Baka yung isa yun sa unexpected, May sasabihin sa sayo dito. Yun ang sabi niya. May malalaman kang katotohanan. Or something, victory or success situation. Kuhanin mo lang yun nandun sa point na yun. Sa iba naman sa inyo is may tao daw na magko-confess. Or maybe you confess or someone want to confess or gusto kanya kausapin. May tao dito na gusto niyang linisin yung sarili niya. Hindi ko alam in what way. Or nililinis niya yung sarili niya in a way of, hindi ko alam in what way, kung ano nangyari sa inyo or in kung sino man ito sa buhay mo, ganun. Parang, hindi ko alam kung nagmamalinis siya or gusto niyang linisin yung sarili niya or andun yung point of merong, yun nga, revelation situation. Sa iba naman sa inyo, may nakita kong doctor, hospital, confine, or magpapa-check up, o kaya may mga maintenance situation. May nakita kong ganun. Yung iba dito, denying or nagkakaroon kayo ng pangliling lang sa sarili nyo. Ganyan. Alam niyo naman siguro yung pangliling lang sa sarili, di ba? Love, kapatid, anak, magulang, karelasyon, kaibigan, pamilya, kung sino may itong love ni Cancer. Love. Ay, devil agad. Kung single ka, OMG. Ingat ka. 998. Hindi maganda. Ingat ka, baka mapasok ka sa third-party relationship. Or ikaw yung gagawa nito. Vice versa. Pero nasa sayo pa rin yan, pero ingat ka.
It's your choices. Okay, kung kayo is nagkahiwalay nito o nagkaroon na ng paghihiwalay, pero isa sa inyo is hindi pa rin nakaka-move on. Kumbaga nandun sa point na still trapped or stuck itong tao na to, no? Sa nakatakuan, doon pa rin yung pag-iisip at nahahatak pa siya na nakaraan. Medyo na-trap siya ata. And gusto niya pa rin ng union sa'yo. Or maybe this is you, Cancer, ano? Yan, baka makareceive ka sa kanya ng text message or ikaw magme-message, ganyan. Pero hindi maganda yung energy niya, ha? Kasi handun yung point of third-party relationship. Kung sa may mga third-party relationship, siguro alam nyo naman na ang dapat yung gawin dito. Kasi it's your choices. Kung alam nyo na may third-party, ate may third-party, meron ako nakikita dito na meron. Isa kasi sa inyo, pinipilit nyo na lang din yung sarili nyo sa relasyon na ito. Nandun na lang yung pagpipilit. Kasi makakahanap naman kayo eh. The more na magre-release ka, makakahanap ka, darating yung much better. Pero yung ipipilit mo yung sarili mo, o sasabihin mo na kasi gusto niya, ayaw niya kung baka wala. No, it's your choice. Choice mo pa rin yan. Ayaw mo na, pero gusto niya, hindi siya ang masusunod. It's your choice pa rin, no? Tatandaan niyo palagi yon. Nobody can control you, it's your choices. Choices is always available, is in yours. Ganyan. Wala naman siya magagawa kung ayaw mo na, di ba? Ibig sabihin, ayaw mo din. Kaya ka nag-i-stay. Ganun lang yun. Diba? Kung wala naman kayong third-party relationship, may mga time na natural sa relationship na may mga conflict, may mga bagay na hindi pagkakaintindihan, no, may mga time na nagiging cold. Pero kasi dito, sa pagdating dito sa sitwasyon na to, isa dito kasi is sa Kim. Isa dito is materialistic, parang feeling maganda, feeling pogi, mga ganun sitwasyon, ano, sana hindi mo siya tinutulungan, ganyan, or sana pero kung good energy siya, hindi ko nakikita. Siguro may problema to. Meron siyang ikinaka-stress this time, sa nakikita ko dito. Hindi ko alam kung sa trabaho niya ba to, or sa'yo, ganyan, or in any situation in life. Parang na doon sa point na nagkakaroon siya ng frustration eh. Pwedeng sa'yo or ikaw sa kanya, pero doon sa frustration. Kung sasabihin mo sa akin na mahal ka niya, I need you. Sabi niya. Dito. Sana. Kasi ito mo, 9-9 lang to. Mag-focus ka na lang sa sarili mo siguro. Kung bago kayo nito, ingat ka na lang. Basta ikaw naman mapipili niyan eh. Kasi tandaan mo, we have the debit, tas 9-9 lang siya. Huwag niyong ipilit yung sarili niyo sa isang sitwasyon na kayo na lang pala nahandoon, diba? Pero kayo pa rin yan, kayo yan eh. Kahit nasa trabaho yan, kaya sa trabaho, sa relasyon, sa kaibigan, ganun. Money. Sa iba dito, wala eh. Single. Kasi we have the 9-9. Ano sabihin? Mas focus lang siya sa sarili niya tulad ng energy na nakita ko dito. Money. Your money is the wheel of fortune. Okay? Okay, pagdating sa yung money. Cancer sa money mo, okay naman, no? Kumbaga you have a strength pagdating sa money kung paano mo siya patatakbuhin. Yun nga lang, may mga time daw na magkakaroon ng losing money. Sa nakita ko dito, ganun, pagdating sa money mo. Hindi ko alam kung bakit. Pwedeng magiging matumal, pwedeng magiging masya-short ng mga, kung may trabaho ka, masya-short yung trabaho mo, ganyan, o kaya kung wala ka naman trabaho, ang sabi dito, may magbubukas daw na pintuan o bagong opportunity sa buhay mo at yun yung makakatulong sa'yo para mabago yung cycle ng
kaperahan mo. Kasi ba sa inyo, medyo nagkakaroon ng paghihigpit, no? Nandun sa point na yon. Pero, nagkakaroon kayo ng paghihigpit, pero sometimes daw is, ano ba yun? Siguro may mga time talaga na naghihigpit kayo, pero minsan, nalalabas, mga ganong sitwasyon. Pero mag-ingat ka sa pera mo ha, dito. Kasi may nakikita ko dito na may tao na may hidden motive o may hidden agenda. Sana hindi ikaw ito ha. Yan, pagdating sa pera. Andun din yung point na yung iba sa inyo is parang sasabihin nyo, sanay na ako sa ganyan, palagi naman nangyari sa akin yan. Huwag mo sanayin yung sarili mo, no? You need to learn from that situation din kasi sa nakita ko dito. No? Huwag kang ma-disconnect kung nag-iipon ka man ng pera or you need talaga, huwag kang ma-disconnect doon. Kailangan mo talaga sa'yo is a new horizon, kailangan mong manindigan syempre. Yan, nagkakaroon o magkakaroon ng mga pagbabackstabbing or pagsisinungaling o betrayal pagdating sa pera. Tapos ikaw pala yung gumagawa nito, no? Kaloka. Saan tayo dyan? Okay. Ingat na lang, trust your intuition. Arigato namaste, God bless.